Hey guys, here in a nutshell with me, Ina. Kung ikaw ay out of status, ikaw ay nagkatrabaho dito illegally, cash jobs, under the table. Ano ang mangyayari pag ikaw ay isumbong sa CBSA? Okay, naisip ko gawin tong episode na ito. Sagutin natin sa episode na ito. Dahil, do you guys remember this story we had? An episode, I think, 2 days ago? Kung saan, ayan no, isang joint investigation ng CBSA at RCMP ay nag-lead sa conviction ng isang recruiter. Okay, na-convict siya in relation to illegal recruitment charges. Okay, basically, kumuha siya ng mga out of status, nagbigay ng trabaho, dinala niya sa Alberta para magtrabaho sa mga hotel doon sa Banff at sa Jasper. In the investigation, they found out na merong mga 90 illegal workers in those hotels. Pero, sabi ko, I'm curious, wala kasi dito sa press release na ito. No mention of what's going to happen to those illegal workers. What's clear to me is, parang may nagsumbong sa CBSA, or sa authorities. Sabi dito, kasi they acted on information they received. Ayan, from the Ontario Police, Barrie Police. I think it's safe to assume na may nagsumbong doon sa nangyayari. At alam nyo ba, let me bring this other article, na in 2025, according to this report from the Walrus, naka-receive ng more than 47,000 tips doon sa hotline ng CBSA, yung kanilang Border Watch line. Diyan sa 47,900 na yan, may mahigit 9,000 specifically flagging suspected foreign nationals working illegally in Canada. Okay, kasama na rin dyan siguro yung mga naka-visitor status na nagtatrabaho. So again, the question now is, what happens, Attorney Jake, kapag isumbong sa CBSA? Okay. Una, what do you think is going to happen, Attorney Jake, dun sa mga 90 na sinasabing na tagpuan na nagkatrabaho illegally in the hotels? So, malamang ipapasamon lang naman sila, samon, para magkakaroon niya ng hearing kung dapat nga ba silang i-remove. But not necessarily for working, but more on for being out of status na rin siguro, which is, that's one of them usually, yun nga, walang status na nagka-cash job. And dun sa, kung may status naman sila, kaya lang unauthorized yung pagtrabaho nila, pwedeng makancel din yun. So magti-trigger lang na maka-cancel yung status nila, and it can lead to removal later on. So Are you referring, Attorney J, kunyari yung naka-visitor tapos nagtrabaho? Yeah. Or mga nakalamiya, rumaraket, kumuha ng ibang trabaho, ganon. Pwede makancel yun. Yes, so yung naka-visitor, kung may status naman sila, hindi sila pwedeng mag-work, di ba? So kung nag-work sila, pwedeng ma-cancel yung visitor status nila. Kasi violation yun eh. And then kung nawala na yung status nila, pwede na silang i-remove. Ganon din naman sa naka-work permit, for example, o may work permit ka nga, pero closed yun. Dapat mag-work ka sa isang particular employer. And nag-work ka sa ibang employer. So, authorized din yun, violation din yun nung conditions ng work permit mo. Pwedeng ma-cancel din yung work permit mo. And later on, it can lead to removal. Same thing sa student permit. Di ba may limit yon, up to 24 hours lang. Pag na-violate mo rin yung mga conditions na pwede ma-cancel yun. And then again, it can lead to removals. So yun, hindi naman agad-agad na i-remove. May process pa din doon. But it can lead to the removal. Kung wala kang status at nagtatrabaho ka, di mas madali kang i-remove kasi in the first place, wala kang status. Yeah. Actually, yun yung itatanong ko, no? For example, pinatawag ngayon tong 90. Yeah. May paraan pa ba? What could be their defense? Okay, that could, if they want to fight it out, no? Ano ang pwedeng argument that could allow them to stay still? So, kahit out of status, medyo complicated, pero I'm sure kasi nag-iisip ng ganyan. Yeah, tama naman yun. And then, kaya nga din may hearing, kaya siya pinapasamon para din mapakinggan niya kung ano yung gusto niya sabihin. So, precisely that. And then, mayroon din na process para dyan, yung PRRA, Pre-Removal Risk Assessment. Okay. So, inaalam din ng Canada kung pag pinauwi ka ba sa Pilipinas, okay ka lang ba doon? Ganon.
Yeah, may ganun. Eh, di So, parang may risk HNC ba? in a way. Parang Ha? may HNC Meron din, value. yeah, O parang pwede rin gano'n. yun. Pwede rin yun, pero yung HNC, yeah, pwede naman nga mag-apply yan anytime. Pero it doesn't mean na nag-apply ka ng HNC is hindi ka na i-remove. It's more on yung nga, pre-removal risk assessment. Yun yung pinaka-process nila para at least kung i-remove ka man dito sa Canada, malinis yung konsensya ng Canada na hindi ka dinala sa isang lugar na mas mapapahama ka, parang ganun. So may process. Gano'n ba? Yeah, may process para dyan. Pero kung Okay. na-determine naman na okay ka naman, hindi ka naman malalagay sa, kumbaga hindi ka naman ipe-persecute doon, hindi ka naman papatayin, mga ganon. Hindi ka naman malalagay sa mga undue hardship, for example. Then, i-remove ka na. So yun Oo. yung process noon. And then, alamin din syempre kung meron ka mga existing din na application dito sa Canada. Are you working on your parang status? Nire-regularize mo ba siya? Meron ka ba application for restoration? May chance ba yon na ma-approve? Mga ganon. Or ito na, nabanggit natin sa ibang episode yung mga sponsorship, di ba? Mhm. Kasi sa sponsorship, kahit wala kang status, pwede ka magka-status dun eh. Okay. So, Ah, yeah. Is having a pending application a plus? Makikita bang positive yun para dun sa out of status? It can be considered, yun na lang. It can be considered, but it depends din sa officer. Kumbaga din, not necessarily, hindi porke may application ka o hindi ka napalisin kasi may application. So, depende. I can give some example siguro, yun nga sa sponsorship na nabanggit natin. Titingnan din ng officer kung nasang stage na ba ito. And ano ba yung likelihood na ma-approve yun. So, kung medyo malayo pa, kumbaga kaka-file mo lang, syempre under pa yun, di ba? Hindi walang obligation si officer na hintayin natin. Depende sa kanya eh. Minsan may officer din nga na mabait, pwedeng sabihin nila, sige, hintayin natin kung ano mangyari doon sa application mo. Pero hindi sila obliged doon. Meaning may officer din na pwedeng sabihin, doon naman kung may application ka. Hintayin mo sa labas, sabihin niya. Yeah, exactly. Hintayin mo sa labas. Ba't mo kailangan hintayin dito? I-remove pa rin kita. May ganun. So, nasa officer yon. Pero, pagka nga kahit pa paano nasa ano na siya, yung approved in principle na tinatawag, yon mas malaki yung chance nun na hindi ka muna pauwiin. Kasi total nga approved naman in principle, kailangan lang tapusin yung processing ng application na yon. But again, discretionary pa rin dun sa officer. Pero kung gusto mo pa rin ilaban, punta ka na sa court, sa federal court, dun ka mag-apply. So marami ka pang kumbaga pwedeng gawin kung gusto mo talagang labanan yung pagpapauwi sa'yo. Okay. Balikan ko yung isa mong sinasabi, Attorney Jake, yung i-assess ka na lang yung parang pre-risk assessment? Pre-removal risk assessment. Pre-removal risk assessment. Sabi mo, they will check, okay ka ba kung ikaw ay bumalik dun sa pinanggalingan mong bansa. I'm just imagining what some will possibly say. Alam mo naman, yung usual, no? If I go back, let's say to the Philippines, wala na akong source of income. Ako lang ang nagsusustento sa pamilya ko. May sakit ang mama ko, anak ko, kailangan ko padala sa school. There's a great lack of job opportunity back home. Yung mga ganyan, how does the CBSA treat such? Yeah, it might not be enough. Kung purely economic lang yung reason, it might not be enough. Ang tinitingnan nila dyan is more on yung bodily harm. Like, yun nga, dun ba sa uuwian mo, pinipersecute ka ba doon? Or mayroon bang gagawin, ikukulong ka for something na hindi ko pa na aral masyado yung mga factors na inaano nila na ginagamit nila, pero it's more on, I think, dun sa body ng tao not dun sa mga economic prospects. Okay. Wala ka lang trabaho dun, hindi siya ganun kalaking factor para hindi ka pauwiin. Right. Okay. Ito, Attorney Jake, may nagsumbong. Okay, ngayon nakakuha ka ng sulat. Pumunta ka dito sa CBSA, ganyan. What will happen if you don't show up? Nagtago ka na lang talaga. Una sa lahat, baka iniisip nung iba, ba't pa ako magpapakita una sa lahat? Out of status na ako. Pwede kang arestuhin.
Pwede kang i-arrest, Oh, pwede kang magpadala ng officer. Tsaka yun, pwedeng isingil sa'yo yun later on. Yung enforcement ba? Yung mm. pag-enforce na papauwi ka, pwedeng i-bill sa'yo, kumbaga. Hindi naman, kung wala kang pambayad, pwedeng hindi mo bayaran muna kasi wala kang pambayad. Pero kung babalik ka sa Canada, pwedeng ipabayad sa'yo lahat ng ginastos ng Canada dun sa pagpapaalis sa'yo. Which Oo. includes yung pag-hunt sa'yo at pag-aresto sa'yo. Kumbaga, nagpadala sila ng officers dun eh. Siyempre, may mga cost yun eh. Sinusweldo ng mga officers, di ba? So, pwedeng i-bill sa'yo yun. Pwedeng bayaran mo yun later on. Kasi Yeah. pinahirapan mo yung gobyerno sa paghanap sa'yo. So, yun lang naman. Yun lang naman ang factors to consider doon. But realistically speaking, Attorney Jake, do you think the CBSA will allocate resources to Exactly. hunt you down for illegally working? That's the big question. Pero yeah, may sagot dyan talaga. Hindi. Ang may priorities din sila. Kasi nga sa dami, di ba, dun sa numbers na binigay mo. Nasa thousands yun eh. And hindi kayang huntingin, sa totoo lang din, hindi kayang huntingin lahat yun. So, namimili din sila. Siyempre, nagpa-prioritize sila. Ang pina-prioritize lang nila, yung may mga history na ng crime, may mga nakomit na crime, or siguro threat nga sa security ng Canada, may mga membership sa mga terrorist organization, for example. So, yun yung pina-prioritize. So, yung mga nawalan lang ng status, hindi siya priority. And yan din mismo sinasabi ko sa mga nagpapakonsult sa akin. Hindi sila pwede magstay kasi walang status, but hindi naman din nga sila priority ng government. Well, it's up to the government kung at some point naubos na yung pina-prioritize nila at wala na silang trabaho magawa. Baka ikaw na yung next. Pero hanggat meron pa sila mga kailangang i-prioritize na yung mga may mga criminal history nga, yun muna ang hanapin nila. So at least hindi yung mata ng gobyerno wala pa sa'yo kasi meron silang ibang inuuna. Oo. Balikan ko yung data, no? According to the report ng The Walrus, according to the CBSA spokesperson, 47,900 tips in 2025. Medyo madami. Tapos 9,400 doon patungkol sa mga suspected foreign nationals working illegally. Yung kahit yung 9,400 ang dami nun if they are distributed in different parts Yeah, of madami din. Canada. I mean, what are the chances na talagang iisa-isahin ang mga ito? And I'm asking naman, Attorney Jack, alam mo yung mga kababayan natin, alam ko marami sa inyong mga mahilig magsumbong. Siguro they're curious. Ba't parang walang nangyayari dun sa sumbong ko, yung mga ganyan. So yun nga, depende yan sa government nga. Kung tutuusin nga, halos wala halos hindi nila yun hinahanap eh. Especially kung maganda naman ang ekonomiya ng Canada at hindi naman masyadong para bang yung reklamo na walang nagtatrabaho ng walang authority in itself hindi pa yun concerning eh. So ang nagiging concerning especially ngayon kung mata-translate na yan sa boto. For example, yung ganong aspect na katulad nga nangyari din last year, yun yung naging malaking issue, di ba, na masyado daw marami nga ang foreign nationals na kailangan ng umaksyon yung gobyerno. So, tsaka naghigpit, tsaka rin natin na ito nararamdaman yung mga madaming pinapauwi nga. Pero if not for the bad economy at this point, halos hindi nila yan pinapansin eh. Sa totoo lang ito, this is from my own experience din. I think na-mention ko rin sa isang episode natin na mayroon nga ako nakilala noon. 10 taon na siya sa Canada. Nagtatrabaho na walang status and nahuli pa nga daw siya ng pulis 2 beses. Hindi naman siya kinulong or pinalaya lang din siya. Alam din ng pulis na hinahanap siya ng immigration. Pero kumbaga, hindi na siya, pinagbigyan siya, parang ganun. So, doon ko na-realize, okay, hindi rin pala ganun kahigpit ang Canada sa mga ganyan. For as long as nagtatrabaho ka ng, yun nga, sabihin natin illegal kasi walang authority. Pero sabihin natin marangal naman kahit pa paano yung trabaho. Nakakatulong ka naman sa ginagawa mo. And marami din akong kilala na, yun nga, mga caregiver sila, may mga inaalagaan sila, wala lang silang status. Pero, di ba yung trabahong yun, marangal naman at nakakatulong. So, yung mga ganun din, hindi nila yun masyadong
pinakikialaman or hindi nila yon pinag-iinitan. Right. Ngayon lang nangyari kasi nga din, again, hindi magandang economy, mataas yung unemployment rate, maraming citizens na nagrereklamo, and this translates into votes, mawawala sa power kung hindi yung government, kung hindi nila papakinggan yung ingay ng mga citizens na yon. So yun yung um, insight ko dyan. Oo nga, Attorney JK. I mean, with a clearly growing anti-immigration sentiment ngayon, hindi kaya, don't you think that maybe mag-iba ang ihip ng hangin sa pagiging stricto itong CBSA when it comes to enforcing? Tama yan. Nabanggit mo na ihip ng hangin, nagbabago-bago yan eh. And Oo. ngayon, medyo pabalik na ulit. Yun yung gusto kong idagdag. So naghigpit, dati maluwag, naghigpit. Ngayon medyo paluwag na ulit. Kasi What makes you say that? Talaga ito ba? lang, I mean, dito ko, ito yung ano ko nito, ito yung basa ko nito. Kasi di ba nga yung government ngayon, hindi natin siguro, alam niyo naman kung ano yung nakaupong government ngayon, di ba? Di ba nga may majority na sila ngayon? Di ba? Update nyo ba yung news na yun? Yeah. Just 2 days ago or parang Yes, again, nagkaroon ng election and ngayon they already have majority government. At yung iba nga doon, yung galing sa opposition, lumipat na doon sa current na party, yung ruling party ngayon. At kaya nga din nagkaroon na sila ng majority. So ibig sabihin, marami na ang naniniwala doon sa plataforma nila, which is actually sila yung mas pro-immigration. Kaya nga lang nila, kumbaga, pinigilan or ayan, kaya sila nagpapawi. Kasi at some point, na ano yung, na-threaten yung ano nila eh, yung seat nila, yung power nila. That was a few months ago, last year basically. Na-threaten sila, kaya nila kailangang higpitan yung immigration. Pero since, ayan nga, nawawala na yung issue na yun para sa kanila eh. Medyo safe na sila eh. Majority government na nga eh, di ba? So, mas hindi na sila masyadong focus dun sa immigration. And I think napag-usapan din natin ito at one point. You think? Ako naman, parang feeling ko, strict pa rin. Kasi for example, this same government still pushed for Bill C-12, for example. Correct. So, pero nagsimula kasi yun a few years back. Kumbaga yung idea na yun, Bill C-12 and all, nagsimula yun a few years back nung merong crisis sila. Pero yung crisis na yun, pawala na. Kaya ang nakikita ko nga na malaking possibility is magluluwag ulit sila in the next few months or years to come. So yun, kumbaga early prediction natin kung saan iihip yung hangin, parang gano'n. Yan. Okay. Diyan na natin tatapusin ang ating discussion. Kung meron pa kayong ibang tanong related to this topic, put them down there in the comment section and we'll see. Who knows? Baka pwede natin pag-usapan in a future episode. Thank you so much, Attorney Jake Aguilar, yung kanyang email, yung gumagapang dyan sa baba. I'll see you guys in the next one. Thanks, Attorney Jake. Bye!